Hey mga brods, may balita nga tayo dito po sa 6'8" na si Kemmark Carino mga brods. Dahil balita nga na ang Renault Shine, Terra Firma Jeep and SMB magsasagawa sila ng 3-team trade mga kabrods. Dahil kursonada nga ng Ross, ito pong si Mau Tau Tua. Kursonada rin ng Terra Firma Jeep, ito pong si Santi Santillan. Tapos ang SMB naman, kursonada talaga, ito pong si Kemmark Carino, ang 6'8" big man ng Terra Firma Jeep. Well, alam naman natin sa Terra Firma, farm team ito mga brods, bigyan mo lang ito under the table, papayag at papayag na. Ito pong Jeep. Pero ito pong kay Kemmark Carino kasi, ito pong 6'8" big man nila, hindi man ganon katunog pa dito sa PBA. Pero ito yung isa sa mga dahilan kung bakit lumalaban ang Terra Firma Jeep kada game nila sa PBA. Diba? May mga dikit na labanan sila. And isa ito sa tumutulong kay Vic Manuel. At isa pa dito, ito pong si Kemmark Carino. Di rin naman basta-basta ito. At isa pa dito, bata pa. 26 years old pa lang mga brods. Nasa 6'8" to 6'9" ang listed height na ito sa PBA. Ang gusto nga ng SMB dito, alam naman natin na medyo patpatin ito pong si Kemmark Carino. Pero kahit mawala si Mau Tau Tua, ay ang dami pang years na pwedeng mag-improve ito pong kay Kemmark Carino kaysa kay Mau na 30 anyos na rin pataas. Well, itong si Kemmark Carino, bata pa mga kabrods, lalakas at lalakas pa ito. At alam naman natin na sa SMB ay kayang-kaya nilang mag-improve at magpalakas ng big man gaya ng ginawa nila kay Junmar Fajardo. Dalawang beses na kampiyon ito sa San Beda Red Lions sa NCAA Philippines. Kaya pusong kampiyon na rin ito pong si Kemmark Carino. At isa pa dito ay nasungkit din niya yung PBA All Defensive Team ngayong taon sa PBA mga kabrods. Tapos yung All Rookie Team ay nasungkit niya rin yan. So bilang isang 6'8" to 6'9" ay talaga malaking bagay sa depensa ito pong si Carino. And isa pa dito, kahit ito ay manipis mga brods, kita nyo naman sa mga highlights nito, talagang nakikipagbakbakan nito sa ilalim. And yung footwork niya, yung isa sa mga dahilan kung bakit magaling ito pong big man na ito. Isa pa dyan, yung kanyang outside shooting. Yes, yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit ang hirap bantayan ang isang Kemmark Carino. Diba parang Kevin Durant lang yan, napatpatin pero ang hirap bantayan dahil may outside shooting at may laro sa ilalim. Well, sa SMB, alam naman natin ng SMB gustong-gusto nilang mag-rebuild ng panibagong lineup at mga batang players na. Kaya ito, isa-isa na nilang kukunin yung mga batang players na malalakas sa mga farm team mga kabrods. Una na nga nating naibalita at maski na rin sa sinabi ni Mr. Snow Badwa na kursonada nila, ito pong si Kemmark Carino, ang barangay Ginebra, San Miguel. Pero alam naman natin sa Ginebra na gustong-gusto talaga nila at madagdagan yung big man position nila. Pero parang nawala na yung interest nila kay Kemmark Carino dahil bali-balita nga si Vic Manuel ang gusto nilang kunin dito sa Jeep. Kaya ito sa SMB naman, sila ang gustong kumuha naman sa batang player na ito. Matangkad, malakas, bata pa mga kabrods. Kaya malayong mas may improve ito kay Mau Tau Tua. Lalo na't inconsistent na nga rin raw ito pong si Big Mau. Kaya ito pong si Kemmark Carino, kung ito'y makuha naman ng SMB, malaking tulong ito kay Junmar Fajardo mga kabrods. Alos kasing height lang din ito ni Junmar pero mas malapad si JMF. Kaya ito yung gagawin ng SMB ay papalakin nila lalo ang katawan nito ni Kemmark Carino at papalakasin pa yung footwork. Ikaw ba naman, araw-araw mo ka-practicean si Junmar Fajardo, di ka pa ba lalakas niyan mga kabrods? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods, ang future big ng SMB na si Kemmark Carino. Bagay ba siya dito? Kaya dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Nababalita na nga ito po kasing kay Renz Abando. And ayon din sa mga reports natin na pagkaalis niya dyan sa Anyang Zhongguanzhang Red Booster sa KBL mga kabrods ay wala na nga dong ibang offers kay Abando. Pero may mga nababasa rin ako mga broads reports kay Abando na may hinihintay rin itong mga offers at gusto rin niyang pumunta sa Europe kung saan meron itong offer doon sa pinaglaruan din dati ni Juan Gomez de Leano at ngayon naman sa pinaglalaruan ni Terdy Ravenna sa Dubai Basketball Club. So isa lang yan sa mga offers
offers na hinihintay ni Renz Abando mga kabrods. Pero ayon din sa mga reports natin, yung KBL na nga parang walang offers sa kanya. Pero may nababasa rin ako na parang meron din naman. Kaso nga lang ayaw pa neto po ni Renz Abando. Pero ayon din sa mga ibang reports, wala na daw talaga mga kabrods. Kaya ang isa sa mga plano ni Renz Abando mga kabrods, ayon din sa reports natin kapag hindi na nga ito ma-offeran overseas, KBL, Europe, Japan, pag yun ay nalusaw yung mga offers na yun mga brods, ang puntahan talaga neto po ni Renz Abando mga brods ay ang PBA. Ito po sing sila kay dati, di ba? Isa ito sa mga nag-skip ng draft sa PBA mga kabrods, pero dapat kasi magpapadraft na sana ito. Pero ang alam nyo ba mga kabrods, isa nga sa mga gustong magpa-draft and i-draft siya ng isa sa mga kupunan dito sa PBA ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes, yan yung dapat na gustong puntahan neto po ni Renz Abando at kahit sinong player ba naman dito sa PBA, diba? Ang pinakagusto talaga nila ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Bukod sa salaries ay may championship opportunity ka pa, diba mga brods? Sisikat ka pa. Kaya itong si Renz Abando, pag ito ay natuloy sa PBA, Ginebra bound talaga ito mga kabrods. Dahil ito pong si Lakay ay dapat nga kukunin talaga ito ng Ginebra rin sa draft kahit makuha man siya sa top picks like Terra Firma, Blackwater or whatsoever na Phoenix dyan mga kabrods, yung mga top picks dati dyan na taon niya ay gagawan yun ng paraan ng Barangay Ginebra San Miguel. Kumbaga magkakaroon yun ng 3-team trade or hihintayin yung kanyang 1-year contract na ibibigay doon. Tapos ililipat agad sa Barangay Ginebra San Miguel. Sino ba namang hindi magugustuhan yung laro kasi neto po ni Air Abando? Well, ito pong si Renz Abando naging KBL champion ito mga kabrods. Last year, regular season champion din siya dyan last year. Dyan sa Anyuang Jong Kwanjang, naging slam dunk contest champion pa last year. 3x3 All-Star Game champion pa last year sa KBL. So, ang dami niyang achievements last year sa KBL. Biruin nyo, dami rin kasing pinahanga nito sa high flying place nito po ni Renz Abando. Grabe yung elevation, vertical, leaping ability nito po ni Abando mga kabrods. Dito talaga sila napahanga at may outside shooting pa. Kumbaga full package na point guard or shooting guard talaga ito pong si Abando mga kabrods. Tapos NCAA champion pa sila Tran noong 2021. Kaya yung achievements nito puro kampiyon mga kabrods. Yan yung maganda dito kay Abando. Kaya siguro nga talagang merong offer doon sa Europe dahil nga sa mga pinapakita neto ngayon sa Korean Basketball League. Pero ang Barangay Ginebra San Miguel, handa rin naman silang offer ng malaki. Ito pong si Air Abando, si Lakay, kung matutuloy talaga ito sa PBA at magpapadraft na. Pero ayon din kasi sa mga reports natin, ang talagang focus na ito po ni Abando doon talaga sa overseas. Pero yun nga mga brods, pag yun nga ay wala talagang offer na kahit anong kontrata sa kanya dyan sa overseas or kahit anong countryman yan, ay talagang puntahan nila PBA. Ganyan yung ginawa nila kay Ron J. Barrientos mga brods sa Ginebra nung nasa KBL pa ito. Siguro nga may offer nun pero talagang kinumbinsi ito ng kanyang PBA legend na tito na si Johnny Barrientos. Kaya posible mga brods dahil paborito rin naman itong coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas din, diba? Why not? So, ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Renz Abando babagay ba ito sa Ginebra? At para sa akin mga brods, mas lalakas lalo ang Ginebra dito. Kung ang KBL nga napapa-champion niya, how much more dito sa PBA? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.